Ayan mga kababayan, para sa happy, healthy at iba pa, ano kayang pag-uusapan natin kundi ang oh my kidneys. Wow! Oh my kidneys! Yes. Bakit? Alam po partner, ako'y nalulungkot sa dami ng mga dialysis centers sa buong Pilipinas. Ito. At ang dami nangangailangan ng pampalinis ng kanilang bato, Yeah. ang mga kidneys nila. At alam po ninyo, mahal magpa-dialysis. Kaya sabi ko, ano kaya pag-usapan natin yun, kundi ang simple ways at saka mga natural na ways, pamamaraan, na pangalagaan po natin ang ating bato. Very So, tight. my Yes. kidneys. Bakit? Kasi kapag malakas ang kidneys, malakas din ang katawan. Malakas. Bakit? Dahil Yes. kapag madalas mapagod, ito ay isang warning, madalas mapagod o madaling mapagod, baka apektado na ang kidneys mo. Ayun. Hindi ko naman sinasabi that is the only sign, pero kapag sobra kang pagod na pagod, hindi mo maintindihan kung bakit, o makyat ka lang ng hagdan, pagod ka na, baka may kidney problems ka na. Ito kidney care, ano bang dapat natin gawin? Gusto nyo ba yung kidney care muna o yung mga early warning signs? Early kidney problem. Yeah, signs. Early signs. Problems. O sige. Number 1, yung sobrang pagod kahit magaan lang ang exercise. Ako, konti lang. Pagod ka na kagad. Oo. Tapos pangalawa, pag yung ating yung wiwi, okay, yung urine, ay dark colored. Oo, pag-ihi mo, dark colored. Malabo ang kulay, tsaka madilim. Yun. Yan ang isang talagang obvious na senyal. Pangatlo, unusual frequent urination at night. Unusual. Kasi syempre kung iinom ka ng isang buong baso bago matulog, syempre after 2 hours gigising ka, no? Para mag-CR. Pero ito yung unusual, like siguro 3-4 times a night na pumupunta ka sa CR, baka meron ng early warning signs. Tapos, ang trabaho po ng kidney ay tanggalin ang dumi o mga toxins sa loob ng ating katawan. Kaya filter yan, dumadaan talaga sa kidney. At yung kidney ay tumutulong din sa paggawa ng red blood cells sa katawan. Ayun, kaya pala marami rin. Kailangan alagaan po natin ng mabuti yung kidneys. Paano natin pangangalagaan ng ating mga kidneys? Number 1, syempre, paborito nating inom. Paborito. Kaya yan. Drink. Tubig. Inom muna ng tubig. Teka muna. Yan. Water break. Tubig. Drink. Number 2, eat a balanced diet. Hindi pwedeng sumobra sa isang food group base tulad ng, kasi kakainin mo lang lahat protina, walang carbohydrate, walang gulay. Dapat balance. Dadami ang mga ketones na yan ang pinoproduce ng sobrang daming protein. Ang protein ay pumupunta sa ating urine, sa kidneys natin. So ayaw natin yan, yung mga ketones. So, dapat balance ang diet natin. Nutritious diet. May gulay, carbohydrate, protina, kahit anong klaseng protein ang gusto nyo. Basta balance po. Ito. Number 3, limit. Hindi ko naman sinasabing 0, kundi konti ang nila. ang sugar at sodium, ang sugar and sweet drinks. And sweet drinks. Oo. Yung mga drinks na binibili natin, basahin po. Ang tatamis. Sobrang mataas ang sugar, huwag nyo nang bilhin. Mas mabuti pa, uminom na lang kayo ng buko juice. Yes. Okay? So dapat piliin natin ng mabuti ang ingredients sa bawat produktong binibili po natin sa grocery o sa sari-sari store. Tingnan mo na lang mabuti. Pag nakita nyo ang ingredients, ang unang ingredient ay sugar, naku. Sugar? Oo. Wag na lang. Wag na lang, please. Okay. Balik. Balik mo dyan sa shelf. Number 4,
exercise. Kailangan Ayun. talaga magkaroon ng Kanina, bago mag-church, daily exercise na nga tayo. Bakit? Exercise daily. Kumana ng ating sirkulasyon, di ba? Mhm. Pag hindi nag-circulate ang ating dugo sa katawan, hindi makakapagtrabaho ng mabuti ang ating lymphatic drainage system. Yeah. Yung lymphatic drainage ay pinupulot niya yung mga dumi or excess toxin sa dugo po natin. Pero ginagamit lang niya yung ating pagkilos na para siyang kotse ng lymphatic system natin. Pag hindi tayo kumikilos, lazy din, tamad din ang ating lymph. Yeah. Malinaw ba? Oo. Kikilos ang lymphatic system kung kikilos po tayo, kung gagalaw po tayo. Tama. Yan. Tapos, ito na. Rest when you feel tired. Don't exhaust. Oo. Okay? Huwag pipilitin ang sarili. Kapag pilit, kainin mo. Papahinga. Number 5, kailangan talaga ng good sleep. At least 7 to 9 hours of sleep a night. 7 to 9 hours. Okay. Tapos ito pa. Dapat toxin-free ang ating environment. Sana, no? Nung nag-daya. Dok, kaya huwag na lang gumamit ng insect spray, hindi natural insect spray sa loob ng bahay. Masama Kaya yun. bibili ng insecticide na maraming chemicals po na ito po ay lason sa ating katawan. Alam nyo na kung ano yon, hindi ko nababanggit eh. Tapos ito, avoid smoking and smokers. Yung pala, bawal yung tumabi sa mga smokers. Talaga nga naman. No? Ito yung napapansin ko ha. Kahit isang establishment tulad ng isang restaurant, meron silang no smoking sign. Yung mga vapers, akala nila okay lang mag-vape kahit no smoking. Ayun. Oy, mga vapers dyan! Hindi tama ang ginagawa ng mga vapers. Ha? Umispeto naman kayo! So, kasi hindi nahahalata at hindi masyado mabaho. Kaya ganun sila, oh. Iyo. Ikala mo lang yung rosaryo, yung pala may... Pero alam mo, nagve-vape, tapos sa harap mo pa. Iyo. Kasi anong klaseng epekto yan sa atin, mga non-smokers? Diba? So please, dapat it should be no smoking, no vaping law. Dapat, yan, manawagan na tayo sa mga kongresista. Kailangan merong amendment dyan. Kasi yung mga ibang establishments, nakikita nila yung mga vapers, hindi nila tinitigilan. Nako. Oo. Okay. Kailangan pang ganun. Okay, next. Limit sodium. Let's say, bibili tayo ng produkto. Gustong-gusto natin kumain ng chips. Minsan meron kayong craving na ba kumain ng crunchy. So makikita nyo yung ingredients, basahin nyo. Pag nakita nyo, per serving, 170 milligrams to 340 milligrams of sodium per serving. Oh, nako. Bawal dugo. Meron ka ng 340 milligrams ng sodium. Ang limit po natin ay 2,300 a day. Yun. Yun lang pala dapat. Ilang pirasong potato chips ang kakainin po natin. Kasi ang sodium content niya ay 170 to 340. Ilang piraso lang yung partner. Hindi na tayo pwede kumain ng ibang pagkain na may asin. Oo. Konti lang yung mga uyat, mga babad sa ating Netflix. Mga 5 piraso lang na chips. Alam naman natin pag nakita mo yung bowl ng chips. Sarap dami lang. Diba? So, at ang matanong ko nga, how many servings of potato chips can you eat in one sitting? Kilala ako, nakakatatlong series nga, inuubos na. Diba? Kaya mag-ingat, pero meron din mga ibang mga snack foods na medyo may konsyensya na sila. Yeah. Makikita nyo less sodium or less sodium. Pero pag nakita nyo sugar-free, basahin nyo muna kung anong ibig sabihin nila sa sugar-free. Minsan ginagamit nila yung mga sugar substitutes na minsan mas malala sa regular. Ganun ba? Mas malala pa pala.
Lalagyan. Be careful ha, pag nakita mo sugar free, hindi naman ibig sabihin safe yun. Number 10, go for no processed foods. Sana all fresh, galing sa farm, galing sa mga magsasaka. Yan. Tar. Yes. Galing ako sa aming farm. Kamusta po kayo dyan? Mga enchanted farm natin. With natural kidney cleanse. Ano yung mga kidney cleansing natin? Tubig, buko juice, Buko juice. cranberry juice. Cranberry pala. Again. Cranberry. So, sugar beet juice, pwede rin. Carrot juice, pwede rin. Carrot. Celery juice. Magaling. Ito, number 12. Choose the foods na mababa sa phosphorus. Phosphorus. Oo. Kasi maraming pagkain na mataas ang phosphorus. Ayaw ng kidney. Uh-huh. So, kung kakain po tayo ng pagkain na mataas sa phosphorus, hinay-hinay lang. Ibig sabihin, everything in moderation. So, ano yung mga pagkain mataas sa phosphorus ay organ meats tulad ng atay, tulad ng chicharon bulaklak, Sarap. tulad ng keso, tulad ng mga karne. Pero, ang sinasabi dito, hindi naman bawal ang pagkain. Bawal lang ang mga taong umaabuso sa kanilang appetite. Yun. Kasi lang limitasyon. Pukurot daw tuloy-tuloy naman. Yan. Yun lang. Tapos, siyempre, meron po tayong positive thought. Well, siyempre, huwag mag-smoke. Okay? No smoking. It's bad for the kidneys. Wala nang ibang explanation dyan. Talagang... Ala, Emer. Yan, ako lagot kayo. Oh, drinking! Oh, number 2. Narinig mo si Cory, ha? Tigilan mo. Partner, golfer kayo. Tanungin nyo sa golf club, ano ang ginagamit nila sa green para manatiling berde ang greens ng mga golfer? Tanungin mo anong ginagamit nilang mga pesticides. Nako. Buhangin. Maraming buhangin nilalagay. Nako, baka meron pang nilalagay Meron dyan. pa daw Ano pa ba yun? Yung mga heavy metals. Let's say magagas up ka. Sus, madre mia, sana wag na lang kasi when you inhale all of that, you inhale also the different chemicals in the gasoline station. Lalo lang ng heavy metals. So, ingat lang mga kababayan. Ano ba tayo? Okay, ito yung advice sa mga esperto. Get regular blood pressure and blood sugar checkup. Yeah. Okay, kasi konektado ang blood pressure sa high blood sugar. Yes. So you please check. Number 2, get tested for kidney disease if you have or you don't have. At least meron po tayong prevention. Okay? Finally, itong ating positive thought for the week, no more excuses. No. Just do it. No more excuses. Just do it. Gawin mo na ngayon din. Gawin na natin yan. Yes, very good. Happy, healthy at iba pa. Chairman? Wala, Chairman. It is 4:39. Magbabalik po tayo na ang guest natin, ang isang napakagaling na ophthalmologist, Maridon, Dr. Santiago. We'll be right back. Kaya mo yan.